Magandang araw sa lahat ng mga nanonood, nakikinig ngayon sa Tindig Pilipinas Podcast, Season 2, Episode 4. Ako si Kiko Aquino D, isa sa mga co-conveners ng Tindig Pilipinas. At kasama ko as always si Doc Silvia Estrada Claudio, Doc Guy. Magandang araw, Doc Guy. Ako po yung nagbabalik mula sa isang excursion mula sa Tarlac. Rinig na enjoy po kayo ni Kong Erin noong last week po. Oo, welcome back, Kiko. Natuwa naman akong nakabalik ka na nga. At exciting na naman ang program natin ngayong araw. Papakilala ko na kaagad ang ating guest. Natuwan-tuwa akong tinanggap niya ang ating imbitasyon. Taga Davao, the famous city of Davao. Ang ating guest ay si Mags Maglana. Siya ay isang convener ng Konsyensya Davao. Maraming talaga na akong narinig na napakagandang kilos, gawain, analysis ng Konsyensya Davao. Dalawang beses siyang tumakbo bilang representative. Ah, Tapos sabi niya, wala naman akong problema na sabihin na talo ako. No? Pareho kami ni Mags. Dami ko ring takbo at talo Mags sa naging buhay ko sa kung saan saan. Ano? Hindi issue yon, di ba? Tinatanggap natin yan. Hindi niya sinabing sabihin ko to, pero pareho kaming maputing buhok, pareho yata kaming fighting for a long time na sa women's movement, for women's rights. So, maliban sa recent niyang mga gawain na nabalitaan ko, matagal na akong believe kay Mags at alam ko ang kanyang integridad bilang isang tao. No? So, okay na ba? Nakuha. I hope hindi ka masyadong nainis sa aking introduction, Max. Kinilig po ako, Doc Guy. High praise coming from you. Nako, thank you. Okay, ang program natin ngayon, baka kwento natin, syempre breaking news, ano, Kiko? Mm, Dalawa, related to yung ICC statement tungkol dun sa request ni former President Duterte na mailipat sa isang ibang bayan. At ano yun? Interim release yata ang tawag nila. really. Tapos, yung sagot na po ni Vice President Sara Duterte doon sa summons ng Mm, impeachment court. Tapos, naipangako ho last time na sasagot kami ni Kiko sa ilan sa mga comments na inyong mm. pinadala at hindi na namin sasagutin yung mga we like you, thank you. Kasi thank you na rin. Siyempre, You're welcome na lang. you're welcome. Pero mas enjoy kaming sagutin yung mga yung mga masasakit na tanong, no? Kasi di natin iniiwasan 'yan. At yun din ang gusto ko kay Mags kasi wala siyang magtatanong kami ng mahihirap na tanong sa kanya kasi alam ko namang wala siyang ganong takot at hindi ganong klaseng programa ang gusto natin sa Tindig Pilipinas. Okay, go! Go ang kwentuhan. Ano ba ang uunahin natin? Kiko, ano sa tingin mo? So siguro po just starting with si Miss Mags na po, no? Siguro since I think kaya Doc Guy medyo magkakilala na po kayo pero I think once lang kaming nagkasama ni Ma'am Mags sa isang Zoom meeting na I don't think we talk to each other much. So siguro po para bilang panimula lang po, baka pwede niyo pong ikwento kung ano po yung ginagawa niyo po sa Davao. I think those of us that know you parang kilala namin kayo na talagang I don't know if this is fair to say pero parang opposition sa Davao pero paano po yan nagsimula? Ano po yung paano po nagsimula yung Konsensya Davao? Paano po nagsimula yung mga advocacies niyo po? Thank you, Kiko. Mahalaga para sa amin sa Konsyensya Davao na ilinaw na there are many things that we stand for and not just the things that we are Yes po. against, no? And so konting pakilala lang. Alam mo nabuo namin yung Konsyensya Davao noong 2016. At yun ay dahil ito yung panahon na ipapalibing no, ni former President Rodrigo Duterte, si former dictator Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Di
tumutol kami, no, yung mga taga Davao kasi una, napakalinaw ng marka, no, ng dictatorship, Marcos dictatorship sa Davao at sa Mindanao. So hindi talaga katanggap-tanggap na ituring siya bilang bayani, no. So we oppose that, and we kaya namin pinili yung notion na konsensya daw because at that time kasi bagong halal nun si ano no si Digong, we felt we had a special voice, no? And sibilang naman ng special voice, ay dati namin siyang mayor eh. Mm. Na-engage namin siya. And so we felt that we had that voice and we wanted to use that voice, no? Nung panahon ni former President Digong, no? At tinuloy-tuloy namin ng mga aming advokasya kasi soon after, di ba, dineclare yung martial law sa Mindanao, tapos yung Anti-Terror Act, no? At ang dami pang mga kaganapan. Kaya ngayon at transform namin yung Konsensya Davao bilang isang kilusan ng mga taga Davao, no? Na nananindigan para sa human rights and justice, para sa democracy, good governance, and the citizens empowerment, at para sa sustainable development ng Davao. And that also means, no, because of that, na nagsasalita din kami sa mga bagay na patungkol sa mga personages na associated sa Davao tulad ni Vice President Sara kasi dati din naman namin mayor yan, no? Tsaka yung mga nasa Senado na si Senator Bato at si Senator Bongo kasi nga mga public officials din ito na may kaugnayan sa Davao at nagsasalita kami doon sa mga usapin na involving them. Okay. Sige po. So siguro po, if I can share lang din po, no? So actually, tumira po ako sa Davao for maybe about a few months po. Mula 2014 to 2015, si President Duterte pa po yung mayor nung panahon na yun. And naalala ko po na pag medyo nagkakaroon na po ng pag-uusap noon na tatakbo siya ng presidente, and then of course yung dahil doon siguro parang lumitaw din po yung mga kahit dito sa Maynila before I went there lumitaw na doon yung mga kwento tungkol sa parang Davao Death Squad noon. And then I was struck na nung dumating ako sa Davao, una very peaceful nga siyang lugar, at least doon sa mga places na pinuntahan ko. Very parang yung ibang areas parang Manila na mas maraming puno ang karanasan ko po. Pero tsaka ano ho, very welcoming po yung mga tao doon. I taught po for a semester sa University of Southeastern Philippines. Pero tuwing pinag-usapan po namin or tuwing kinakwento po nila yung kay President Duterte, parang nagtaka ako na wala namang I don't know, tell me po kung fair yung pag-recount na to, no? Pero parang wala naman po yung tumanggi na merong parang Davao Death Squad. Naalala ko nga po minsan na may nag-point sa akin di ko na po maalala yung pangalan ng kalye, pero kung saan nangyayari yung ibang killings po sa Davao. Pero yung kinakwento nga nila is parang malalim talaga yung feelings ng mga taga Davao para kay then Mayor then President Duterte kasi nung panahon nga ng martial law and a little bit after, napakagulo ng kalagayan sa Davao at si Mayor Duterte daw po talaga yung nag-ayos nito and part ng ginamit niyang pamamaraan was yung Davao Death Squad nga po. So, is this siguro tanong ko lang po, is this a fair way to characterize yung relationship ng mga taga Davao kay President Duterte? Well, hindi naman natin may tatatwa, Kiko, no, na by 2025, 38 years nang merong Duterte sa local government, no? Except for that period na nasa Congress si Digong, no? So, if you think about it, talagang you have a generation of people from Davao na ang pagkakilala nila sa local leaders ay Duterte. At syempre, ang pinakamatingkad dyan ay yung founding dynast, no? Si Digong. At sa isang banda, hindi natin kailangang uh, itatua yon kasi malinaw naman yung kanyang contribution. Pero sa tingin namin, ang daming kulang sa kwento. No? Ang daming kulang sa kwento. Una, mahalaga, gusto ko yung sinabi mo, Kiko, na
kailangang maalala ng mga tao na yung sinasabi nilang kaguluhan, kahirapan, na kriminalidad sa Davao na inabutan ni Digong ay bunga yon ng Marcos dictatorship, no? At hindi lang ng Marcos dictatorship, yung collusion ng mga political forces, mga lokal na politiko, no? Nung before, ang naalala ko, ang mga sikat nun, nung pre-1986, sila Garcia, na hanggang ngayon nandito pa rin, no? Mga Lopez, mga Santos, no? Yun yung isang sitwasyon. Pangalawa, hindi din buo yung kwento kasi nakalimutan ng maraming tao na ang isang kaganapan that made change possible, moving away from that very problematic situation under the Marxist dictatorship, ay yung People Power Revolution. No? So, that People Power Revolution, bahagi kami nun kasi hindi lang dahil ito sa national phenomenon, kasi grabe ang protest movement ng Davao, Kiko, no? Dito naganap yung unang Welcome Bayan, dito unang naglabas ng pastoral letter si former Arsobispo Mabutas condemning the killings of church workers noong panahon ng martial law. No? So, meron talaga kaming ganyang klaseng ambag, no, sa pagpapatalsik kay Marcos. No? So, yung pangalawa, kailangan ma-point out yun. Pangatlo, kailangan ding ma-point out na merong dalawang malaking development sa batas that made the transformation of Davao possible. Yung una ay yung, 'di ba, dati kasi yung ating Philippine National Police, dati nahahati yan sa dalawa, di ba? Yung constabulary tsaka yung Integrated National Police. At dahil doon sa DILG Act of 1990 na pagsama yan, kasama din ng ibang mga guarantees to non-recurrence of the dictatorship, medyo nalinis ng kaunti ang ating mga kapulisan, no? Tsaka military to sa Davao. Yung isa pang batas na naipasa at nakatulong ng malaki sa local governments ay ang Local Government Code of 1991, which gave so much power to local governments and much more resources, including control of parang supervision and control over the PNP. Now, bakit ko binabanggit ito? Kasi itong dalawang batas na to in particular help uh, strengthen the local government of Davao. And that stronger local government of Davao, with the will of Mayor Duterte, made the transformation of the city possible along with the support of civil society. So yun at saka syempre suporta ng mamamayan, no? So kailangang mabuo sana yung kwento. Huwag sanang iuwi lang na nagbago ang Davao because of only one person. Di totoo yun eh. Hindi, Ay, walang batayan sa ganun. Yes, Doc. sorry Mags to interrupt you kasi relate na relate ako sa sinabi ni Kiko at sinabi mo kasi there was a time in the 90s na parang pag tinatanong ako kung magre-retire ka sa ibang city saan, sasabihin ko sa Davao. Kasi madalas din ako nagpunta doon at dahil sa yung local government code nga na binigyan ng malakas na power, no, ang local officials and governments na para mag-craft ng kanilang mga sariling mga batas. Yung mga feminista sa Davao, alam mo to, Mags, ay nagsimula na, no, na mag-craft ng sarili nilang gender and development code. Code. Yeah. Oo, na ah, once in a while ay nagpupunta ako doon, not just to help craft the code, pero para mag-training sa mga local government officials then sa mga aspects of particularly violence against women, sexual harassment, pero yung buong what is gender and development. Hindi lang ako, marami kaming iimbitahan. At tama ka, ang nag-iimbita doon, ang mga local groups, women's groups ng Davao. At Mm. naiinggit ako kasi may access sila kay Mayor Digong. Mm. At Mm. pag hindi si Digong nga ang mayor, may access pa rin sila sa local government at nakikinig, no? At hindi ko rin makalimutan na isa sa mga cities na tumayo para sa RH law. At
ay si Digong. In fact, nag-address pa nga siya ng isang local conference noon on it with us. Hindi, nag-host sila ng international conference. So, Mm. as I said, ang lakas talaga ng parang bilib ko sa Davao, both its civil society aspects and yung local government that was working so well with civil society. Mm. Just another part of the kwento. After a while, lumalabas na yung death squad killings. Tinatanong ko na sa mga civil society friends, paano yan? Bilib naman tayo sa mayor, pero hindi ba mali yung pumapatay siya ng killings? Alam mo, nagre-range eh. Nagre-range yung sagot ng mga friends ko. Hindi yung, walang sumuporta, walang nagsabing gusto nila yon. Mm. Nagre-range sa ano eh, nananahimik sila na parang hindi nila rin ma-spelling sa sarili kung anong, ano nga yung gusto nilang damdamin o masabi tungkol dyan. To downright, hindi, mali nga eh. Pero baka pwede pang, parang part lang ng advocacy pa rin sa local government na sabihin, wag tigilan yan, hindi kami nag-agree dyan, we're not part of it. So gulat na gulat ako nung ano na, ito nang nag-rise siya to the presidency. Parang hindi mo na makausap yung, parang naging ito lang ang Davao, walang difference of opinion, we're all supporting mayor, wala kaming pakialam kung may pinapatay siya kasi naging quiet na yung communities namin. Tapos tuwing medyo magsasabi ako noon, consistent naman ako eh, parang hindi ka ba mali yan? Meron ng galing ka na ba ng Davao? Siyempre, parang gusto kong sabihin, ma'am, since 1990s, back and forth po ako sa Davao. Very supportive po ako sa Davao. Pero ito na yung, ito na yung parang wala nang sense. Parang you're either for Digong or you're against him. And kung ano-ano na sinasabi. Marunong ka bang pumunta sa communities? Ma'am Mags, ikaw rin ang makapagsasabi na 'di ba? Ever since, 'di ba? Nakakalubog din naman kami sa mga communities sa aking NGO. Anyway, comment from you on these issues pa rin. Alam nyo, Doc Moody, nabanggit yung usapin nga ng civil society and our response no dun sa problema nung extra judicial killings no. I think kung naalala nyo, sa Davao din naman nagsimula yung case, no? Yung coalition against summary executions, no? And in fact, I think case was responsible for documenting, not sure, I was looking for my notes, parang 14,000 plus cases from 1998 to 2015. At isa to sa mga naging batayan, ito sa mga impormasyon na nagamit no para nga makapag-file ng kaso sa ICC no. So gusto kong i-point out na may pagtutol no from Davao sa usapin ng extrajudicial killings. That should be on record. But malinaw din na over time naging matagumpay ang forces of dynastic forces sa pag-erode nung critical na boses at paninindigan ng civil society. Sa maraming kadahilanan, siguro ang isa ay dahil um, on the one hand, grabe din ng red tagging, no? So, and that's not a Davao problem. That was a national problem that affected us for so long, no? So, ang hirap mag-organize, ang hirap magmulat. Kasi talagang pag na-red tag ka, hindi lang naman itutroll ka. Talagang pwede kang patayin, di ba? Pwede kang saktan, no? So, isa yan. No? At I think that also affected the ability of civil society. Pero sa Davao, ang isa sa kailangan naming harapin ay yung, I think, isa kasi sa naging mensahe ng dynasty, ng Duterte dynasty in particular, ay yung tinatawag nating fear-based governance, no? Through securitization. Hindi naman unique yan sa Davao. Maraming halimbawa sa buong mundo na kapag gusto mong takutin, at gusto mong makuha ang simpatiya ng mga tao in support of a strong leader, pwede mo silang takutin by dangling before them the idea that they will be harmed by
enemies or a specific enemy. Nung panahon ng World War II, di ba, ang dinanggal ni Hitler ay ang the Jews, no? Nung panahon ng Cold War naman, ang dinanggal ay ang problema ng komunismo. Dito sa Davao, ang unang ginawang parang straw man, no? Straw person ay ah, criminals, pero later talagang tinutok na sa problema ng illegal drugs, no, and the criminality, the crimes associated with that, and fostering a sense of fear, and convincing people that the only way maging mapayapa ang Davao ay for a particular kind of leader, no, and leadership, and na madali nilang naiugnay sa isang apelyido. Kaya nga ang kwentuhan namin ano lang, alam nyo, inaral namin yung list of local government officials ng Davao beginning 1956. uh, Doc Guy, Kiko, ang pattern sa Davao, and I think it's also the pattern in other places sa ating bansa ay ano naman, thin dynasties, no? Yung sunod-sunod lang, no? So, ama muna, after several terms, anak, asawa, so thin. Pero nagsimula talaga yung naging fat dynasty sa mga Dutertes, no? I think in particular 2007. Kasi yun yung time na ang nasa local government na ay si Digong at si now Vice President Sara, Vice Mayor siya noon. And then pinatakbo nila bilang barangay captain at naging member ng local sanggunian si Pulong, no? So that term, no, yung 2007 na yun, naging tatlo na sila kaagad. From dati isa lang, no? Or Ayan. So naging fat. Tapos ngayon nga, hindi na fat. Obese na. No? Oo. At yung pag ngayon, hindi na founding dynast kasi hindi na anak lang, may mga apo na rin na nakapasok sa posisyon. Mm-mm. Okay. Mabalik lang po ako dun sa nabanggit niyo po na parang yung sa securitization sa Davao. Kasi parang naalala ko po, nung panahon nga ng martial law sa Mindanao, nung 20, I want to say 17, 18, I forget the exact year po. 17. 17 po, thank you. Naalala ko po yung maraming nagsasabi, baka sa mga friends ko from Davao or narinig ko rin dito sa Pinas na, dito sa Davao, sanay naman kami sa may militar sa paligid May Task Force Davao. Naalala ko rin po when I was living there, may maraming naka-fatigues dun sa civilian areas na very friendly naman, di naman sila harmful in any way. Tapos naisip ko lang po, yung nabanggit niya nga po na governance by fear, it's interesting na nung panahon na yon, bukod lang sa fear, parang nagkaroon nga ng affection dun sa mga manifestation ng security forces dun sa paligid. So, I'd like to ask lang po, parang ganun po ba yung like naging evolution na yun? Parang takot pa rin, naisip ko lang po, parang it's an interesting combination na may takot syempre kasi may baril sa paligid, pero parang very very affectionate yung sense na nakuha ko yung mga tao tungo sa mga security forces sa Davao. So could you comment on that din po? Kasi nga naging part ng messaging na kaya maraming may armas sa Davao is to keep the city and its people safe. Diba? Mhm. At kung yun yung messaging at walang kumukontra nun at Mhm. naipasok na siya sa isipan at puso ng mamamayan, talagang, ano nga ba sabi dyan, Doc Guy, sometimes the hardest chains to lose are those that you have come to love. Oo, oo. Mm. In a very perverted sense, no? So ganyan. At kung tutuusin, napakalaking resources ng Davao naman ang ginugol para ma-maintain yung ano, no, yung ganyang klase ng securitization. So actually kung 'di ba kung kailangan i-challenge yung modelo na yan kasi parang sinasabi natin at ito yung minsan kailangan namin pag-usapan kami mga taga Davao. Ang sinasabi namin ay kailangan namin ng external
and force-based, no, na arrangements para payapa kami. So what does that suggest? Una, hindi namin kayang kontrolin ng aming mga sarili kasi kailangan may mga armas, no, na to keep criminality at bay. Pangalawa, parang it's really externally imposed. Kasi parang ang suggestion, kung wala ng mga Duterte, hindi na kami disiplinado. Mhm. Hindi na kami payapa. Ang hindi naman tama yun kasi kung babalikan mo ang kasaysayan ng Davao, we've been through so much through very little amount of time. Batang syudad pa lang kasi ang Davao. Di po ba, 1937 lang kami ginawang syudad, no? And that was, by the way, kailangan namin ikwento ito, isang naging factor kung bakit ginawang syudad ang Davao kasi nung late 1930s, lumalakas yung Japanese control sa agrikultura at ekonomiya ng Davao at na parang lumalakas na rin yung kanilang control sa politika. So parang at that time the measure of national government was, to address that by making Davao a city. 1937. Less than 4 years later, anong nangyari? World War II. The Mhm. same day na binomba ang Pearl Harbor, binomba ang isang depot dito sa Davao. December 20, 12 days later, pumasok ang Japanese forces sa Davao. So, Mhm. at kami yung one of the last cities yata to be liberated, if not the last, and very bloody. Tapos, hindi umabot ng only so many years later, nakabawi naman kami, no? We began to develop as a city, not just through our own, when I say our, I'm always careful na yung notion ng our, halo-halo yan eh. Kasi andito yung mga katutubo na talagang kanila ang lugar na to. And when we say katutubo, both the non-Islamized and Islamized na mga indigenous peoples, tapos yung mga migrant families na nagsettle sa Davao over a long period of time. So, ano yan, Davao has always, I thought ang history namin ay we are a city that accepts the people who come to us and say we are part of Davao. Kaya din, kailangang ipaalala yan kasi yung mga nagsasabi na hindi ka taga Davao kung wala kang karatong pangsabi, ay marami sa amin naman dayo din naman kami dito. Pero pumunta kami dito, tinanggap kami ng mga tao, part na kami ng Davao. Dapat isoli namin. We must pass that. Tawag dyan? We have to pay that Forward. generosity forward. Na Mhm. kailangang maging bukas kami sa mga pupunta dito at maging bukas din kami sa pananaw ng ibang tao. Kasi we are not a closed city. We were never a closed city. But we could be kung hindi namin i-contest yan. Oo, gusto ko yan, Mags, kasi nga bilang isang taong back and forth nga sa Davao, talagang meron din akong very fond memories of the people and working with people in Davao. Tapos, essentially, yung wala namang antipatiko noon, wala namang palaaway. Nagulat talaga ako nung inaaway na ako ng mga taga Davao, no? By the way, gusto ko lang isingit. Sinagot na po namin yung isang comment na tanong, no? Have you been to Davao? Ang sagot Yes. po namin ni Kiko at saka ako, yes, many Many times. times. So, pero yun parang at yun din yung hindi lang kasi yung naging parang Davao people against the world, 'di ba? Yung ganong naging problema ko talaga, yung nagdala ng away. Kasi first time kong nakita sa Duterte presidency, yung ganong level ng away sa loob ng pamilya, sa loob ng mga chat groups, sa loob ng mga dating kaibigan ay nag-aaway, nagbablock ng each other sa Facebook, no? I'd never seen that level, no? Of this parang away talaga. Kaya sa akin malaking bagay nga yung sinasabi mo rin kanina na nag-create ng us against them, ng may kaaway na para mag-away, no? At ang naging kaaway yung mga, well, drug addicts, no? Tapos
parang gusto ko rin yung sinasabi mo at ng konsensya ng Davao na hindi naman dapat ganyan, no? Davao is not a city that's all alone in the Philippines and does not have that is the enemy of others. Mm. At certainly hirap talaga ako dun sa I am the enemy of Davao if I don't like some of the policies and actions of the Dutertes. Kasi hindi rin ganun ang picture sa akin ng Davao eh. Okay. Ano, puntahan na ba natin yung ano, yung Sara Duterte's impeachment at anong tingin namin ni Kiko at ni Mags na taga Davao tungkol diyan sa ano, sa mga pangyayari. Anong tingin nyo? Siguro po just linking it together po para mabalikan lang din po na malik po yung dalawa. Kasi Ma'am Mags, tumakbok po kayo twice no as representative sa I forget District po 1. District 1 po ba? Sorry. District 1. District 1. Yeah. Tumakbo kayo twice as representative sa District 1 and I think malinaw sa buong Pilipinas but I think especially sa Davao na malaki yung naging epekto ng both ng ICC tsaka ng Impeachment. complaint laban kay Sara Duterte sa nakaraang election. So, paano niyo po naisip na tumakbo as district rep mula from forming yung Konsensya Davao noong 2016? And then, kumusta po yung naging experiences niyo po noong 2022 and especially nitong 2025 po? Kiko, pareho yung merong common na motivation kung bakit kami tumakbo noong 2022 and 2025. At simple lang yan, no? Yung, di ba, parating nananawagan sa mamamayan na to vote wisely, di ba? Mhm. Paano naman mo vote wisely ang mga tao kung wala silang mapagpipilian? And when we say mapagpipilian, yung merong malinaw na agenda, no? Yung hindi tumatakbo dahil lang sa apelido at sa name recall, no? Kundi merong malinaw na vision, no? Para sa syudad at sa mamayan at para sa buong Pilipinas. Kasi yun din yung gusto namin ipakita. Napakahalaga ng posisyon ng district representative, no? Boses ng distrito sa Kongreso, no? At the same time, siya din yung tulay, no, ng national government sa distrito. So, we felt very important position siya na i-concede mo lang sa isang pamilya na yun lang kilala, yun yung sikat. Kaya baka yun ang mananalo kapag walang nangampanya at nagsabi, meron kayong pwedeng pagpilian. So isa yun, we wanted to afford no the people of the district more choices, no, and make it an informed choice through honest to goodness issue-based campaigning. So yun yung common sa 2022 and 2025. Pero merong isa pang napaka-strong na motivation nitong 2025 kasi lumilinaw sa amin na the 2025 local elections this was in before October, na it was shaping up to be a battle of dynasties. Kasi on the one hand, the Dutertes, that time, ang finield nila, lima, no? Lima. Uh, yun na nga, si Digong as mayor, si uh, Mayor Baste as vice mayor, tapos si Congressman Pulong was seeking re-election, at then merong dalawang apo, no? Ang isa tumatakbo for councilor at isa ay tumatakbo for Congress ng kabilang distrito, no? Bukod pa doon sa isang party list organization na Duterte din ang number one nila na nominee. So, yun, di ba? Tapos, ang tumatakbo na isa pa ay isang dynasty din, no? Yung mga Nograles, no? At sa kabilang distrito, yung mga Garcia, no? Yun na nga, actually, Marcos years pa lang, dynasty na sila. And then, malinaw din sa amin, nakikita namin yung hand ng mga Marcos Romualdezes. Kasi yung pag-alyansa ng Nograles, Marcos, and Romualdez. So parang sabi namin, ano ba to? Talaga bang ano na lang, ground zero ng dynastic competition, no? Contestation. Tsaka malinaw na it was going to be a proxy war in preparation for 2028. So kung ganun yung parang that was emerging as
the landscape, we felt na all the more kailangan tayong manindigan against dynasties and to remind people meron tayong pwedeng pagpipilian, no? Na yun na nga, may agenda, hindi dynastiya, at merong ambag din naman sa national governance. So yun yung aming perspective. And then the impeachment happened, and then the arrest happened, and maraming kaganapan. Okay, so siguro po, so what would you say po yung naging epekto ng impeachment saka ng arrest? Although I think Yeah. Doc Guy and I may theories na kami doon, pero yun po, specifically dun sa local politics sa Davao. Yung isa sa analysis kasi namin dati, noong 2022, and even itong before, pre-impeachment, pre-The Hague na aresto, ay mga taga Davao, kaya pa nilang i-distinguish yung kanilang support for the patriarch and the founding dynast and how they view the children and the grandchildren. Kumbaga, kayang i-distinguish. Kaya may mga taong sabing, eto, siguro siguro susuportahan nila, pero iba yung magiging view nila tungkol sa mga anak, sa mga apo. And we felt that was an opening. That was yun yung kakayahan na mag-distinguish ay okay yun, no? Pwede nating gawing puwang yon para mas mag-usap pa kung anong pwedeng gawin para ma-transform namin ang Davao. Pero nung nangyari yung impeachment, tapos nangyari yung arrest, na-drum up yung mensahe na kawawa naman sila. No? Kasi inaapi sila. No? Inaapi sila. Impeach, pinakulong, at hindi lang pinakulong, dinala pa sa ibang bansa. Isang 80-year-old na kawawa naman, naglingkod sa Davao at sa Pilipinas. So yung ganong klaseng messaging ay nawala yung distinction. So yung halo effect kay Digong ay naging mantle of support, no, for the entire family, no? Hindi lang entire family plus the national slate, yung Duterte slate, no? So yun, naging mantle siya. Meron din, so yung sympathy votes. Meron ding factor na nakita namin yung voters vengeance. Kasi nga na-provoke na hindi naman lahat awa ang sagot. Ang iba naman ay galit, 'di ba? Iniipit niyo kami. Gagantihan namin kayo, no? Voters vengeance. So, meron ding dimension, tingin namin yung loss aversion. At kumakabit ito doon sa sinabi nga natin kanina na securitization, no? Yung para bang ang tanong ay kung ikaw ay mamamayan, botante, tapos isipin mo, anong mawawala sa akin kung wala na ang mga Duterte? At kung hindi naman naging mahusay din ang ibang grupo sa pagpo-point out na hindi tayo mapipilayan, marami tayong option. Hindi pa kayo umabot sa ganun na reach na namin yung mga tao with that assurance, no, that we are not helpless, we have options. Karoon ng loss aversion kasi natakot nga na ay baka babalik ang kriminalidad, babalik ang droga. At hindi naman din, may maraming communities sa talaga namang dumanas ng kaguluhan dahil sa mga problema na ito, no? So, loss aversion was also a factor. At I think the last, um, yung isa pang nangyari, napaka uh, parang yung ease of response ang tawag ko doon, Kiko, at saka Doc Guy. Kasi, di ba, so, kung naawa ka sa mga Duterte, galit ka doon sa mga umaapi sa kanila, tatakot ka anong mangyari sa'yo pag nawala sila. Tapos, meron lang isang panawagan na kapag ginawa mo ay all of these things will go away or all of these things will be resolved. And what is that one thing? You vote straight HTL, which is the local Duterte slate. And then you also vote for Duterte, block voting. Simple lang yun. Tag-resonate. Tag-resonate. Kaya naman, ah, grabe yung naging results nung election sa I am going to be candid saying it was humbling for us kasi talagang we felt marami tayong kailangang aralin pa at gawin sa Davao. But at the same time, it is what it is. Nandito kami ngayon, pero hindi naman kailangan ganito lang kami parate.
But if kung pababayaan namin ng Davao at kung pababayaan na rin kami ng buong bansa kasi you're going to give up on us and dismiss us, eh, di ba? Lalala lang ang sitwasyon na to. Kaya kailangan magpatuloy. Yun yung parati namin sinasabi, magpadayon ta. No? Tuloy lang tayo, padayon ta. Oh, never naman ako nag-give up kasi hindi talaga ako naniniwala dun sa parang lahat kaming Dabawenyo ay ganyan. 'Di ba? Parang bakit di na ba kayo tao? Ganun. Kasi syempre nagkakaiba-iba ang pananaw ng tao. Minsan nga ang hindi ko gusto, pinapalabas na iisa ang dahilan, halimbawa ng support for anything, no? Or the Dutertes. Na, alam ko naman iba-iba ang pananaw, no? Hmm. At dun ako palaging parang nagsasabing wag ganyan kasi lahat tayo talo eh. Pag ginagawa nating napaka-simplistic nung Opo. ano, no? Na pro, against, are you popular? Hindi naman yan ang sukatan Hmm. ano yung tama o mali at ano ang dapat pag-usapan and ways forward. Kaya Hmm. tanong ko na, 'di ba? Ano ba ang pananaw talaga ng mga taga Davao dito sa impeachment complaint ni Sara? Balita nga, no? Parang sumagot na siya sa summons na ah, motion to dismiss. Kaya tama yung balikan lang natin last week, sabi ng aming guest na si Erin Tanyada, yung pag-file ng mga lawyers ni VP Sara ng appearance ad cautelam. Natututuloy tayo ng ano no ng mga lumang salita na Latin dahil sa impeachment proceedings. Hindi nangangahulugan na nagpailalim siya sa jurisdiction ng Supreme Court, sorry, ng Senate Sana. acting as an impeachment court. At ang prediction ni Ka Erin ay nangyari na mag-motion to dismiss, no? But having said that, para lang kung yung ilang listeners natin ay hindi pa nakakadinig ng ganong balita, babalik ko nga yung tanong sa'yo. Ano ba ang tingin ng mga taga Davao? Karamihan, minority, majority, I wouldn't know dito sa impeachment issue na ito. I think kung ang starting point natin, Doc Guy, ay yung elections, no? Mm. So tuloy-tuloy, may continuity yung kasi itong impeachment ay ginigipit ng mga Marcos at ngayon dinadagdag nila Marcos and Dilawan at kung sino pa dinilipit ang mga Duterte, in particular si VP Sara, no? So I think marami sa mga taga Davao ay nasa ganon, no? Hindi nila nakikita na ang impeachment ay actually, kung ikaw ay galit sa korupsyon, dapat suportahan itong proseso na to, no? At dito kami, mga taga Davao, dito namin pinapaalala sa kapwa namin mga taga Davao na kung totoo yung aming paninindigan na Dabaweno disiplinado, kasi yan tagline namin dito. At saka I'm sure nakarinig na kayo dyan or nakabasa kayo sa social media, no? Isa yan sa mga taga Davao disiplinado. Kasi kung totoo yan na kami ay disiplinado, ang ibig sabihin niyan, dapat naniniwala kami sa batas at sumusunod kami sa batas. At sa usapin ng impeachment, napakalinaw, no? Ang sinasabi ng batas, no? Pangalawa, sinasabi din namin na actually, pagkakataon nitong impeachment para ma-resolve na yung usapin ng yung ano ba, the dark cloud that's hanging over Vice President Sara, no? Kung gusto niyang malinis ang kanyang pangalan, ito yung pagkakataon at plataforma para gawin niya yun, no? Sagutin niya yung paratang ng prosecution. Let the Senate acting as the impeachment court rule, no? Decide. And then, kung ano man yan, yun na yun. Kasi pag natapos din yung impeachment, natuloy at natapos, pwede na rin nating harapin yung iba pang mga problema ng ating bansa na corruption related, no? Tulad ng problema natin sa 2025 budget, no? Ito yung problema Mm. natin sa ayuda, sa PhilHealth at iba pa. Mm. Ay, sa pagkakataon na nating sagutin, Kiko at Max, ang dalawa no na comments no. Ano daw yung bakit daw hindi natin ayusin muna yung PhilHealth bago nating atupagin itong mga criticism sa mga Duterte like ICC and impeachment. Nandiyan yun sa mga comments natin sa ating ah, Tindig Pilipinas page at yung comments mismo dito sa ating podcast.
At sasagutin ko yung una muna, no, yung PhilHealth nga. At yung pangalawa, political lang lahat yan, no? So yung PhilHealth muna, mga ma'am, sir. Ako po ay yung organisasyon ko ay isa sa mga nag-file sa Supreme Court ng dalawang magkaibang petisyon tungkol sa PhilHealth. Kung gusto niyo pong tignan ay nag-rally ho din kami sa tapat ng Senate and then sa tapat ng Supreme Court para sa PhilHealth, no? Hindi ito programa o panahon, pero magkaroon tayo ng panahon, pwede rin at some other podcast kung ano yung aming pinag-rally. Pero ang hinihingi namin sa Supreme Court ngayon, hindi lang yung ibalik yung 30 plus billion yata na kinuha na, pero napag-alaman namin na yung dapat binabayad ng PAGCOR at dapat binabayad ng gobyerno na galing ng sin tax para dun sa PhilHealth, hindi pala naibigay. Kaya humihingi kami na ibalik lahat ng kinuha ng ayuda budget at ibigay talaga sa PhilHealth yung hindi pa na ibibigay ng gobyerno. At syempre, kasama niyan, yung pagsabi sa PhilHealth, wag hawakan yung pera kung hindi ibigay talaga sa mamamayan sa pamamagitan ng pag-expand pa ng support and packages. No? So, para sa mga nagsasabing ayusin nyo muna sa PhilHealth. Okay po, check. Ginagawa po rin namin yan, no? Pero siguro ibato ko sa inyo, yung tanong, am impeachment na yan, it's all political. At namumulitika lang kayo. Nabanggit mo yata ng konti yan na Mamags na ano lang yan eh, sinisikil lang ng mga Marcos yung ano, no? At anong tingin nyo doon? At bato ko rin to kay Kiko, hindi lang sa ating guest. At di po ba, sabi naman talaga sa konstitusyon that it's both a political and a legal process, no? Tama po ba? And so, yes, hindi natin maitatago na merong ah, political dimension, pero ang sana wag kalimutan ay ang impeachment as a process is really reserved, no, for yung high positions of the land. Kasi alam natin kapag usapin ng presidente, vice presidente, Supreme Court, tsaka yung mga constitutional commissions, because they wield so much power and influence, kung ordinaryong mga paraan ng paghabol lang sa kanila, sakaling meron silang kasalanan, mahihirapan talaga ang ordinaryong mamamayan. So actually, yung nakalagay sa konstitusyon, protection sa interes ng mamamayan yan eh. No? So sana yun yung kailangan namin ipaalala sa aming mga kapwa taga Davao, no, na ano to, no, na para sa atin ito, hindi ito para sa mga Marcos or para sa mga Dilawan, no? Para sa mamamayan nito. And we need to be more effective in that. Kasi right now, alam natin naman na marami talagang troll, di ba? And hindi ito yung mga ordinaryong mamamayan na merong sentimento. Alam natin ito ay orchestrated, well-funded na mga makinarya ng talang agenda ay guluhin ang mga tao, lituhin ang mga tao, at mas pangibabawin ang interes at pananaw ng isang grupo, no? So we have to be more effective in responding to that, no? So yun muna, Doc Guy. Si Kiko, baka mas maganda yung kanyang view. Hindi naman po siguro. Parang siguro yung opinion ko lang po talaga dito kasi ano ko kung okay, sabihin natin legal at political siya. Kung political yung usapan, nakita naman natin na nung in-impeach si VP Sara, lalong lumakas yung mga Duterte. And kung ma-convict man siya at ma-disqualify siya as a candidate, madali namang ilipat sa ibang parte ng coalition ng mga Duterte yung endorsement na yun, di ba? So para sa akin, I think I've realized early on na kung ano man yung mangyayari sa impeachment, convict man, acquit, ano man, mahirap pa rin para sa opposition kay Duterte, mahirap pa rin yung magiging electoral situation natin sa 2028, no? So ako, parang wala nang, I mean, of course, I'd like to have an easier time sa 2028, pero I don't think impeachment is going to do that. Lalakas at Yeah. lalakas. Malakas talaga Yeah. sila, di ba? So para sa akin, kung ang result ng impeachment ay kung sino man kung ano man mangyayari, malakas din yung Duterte camp, ang naiiwang motive para sa atin ay hindi talaga tama yung mga, at least sa ngayon, allegedly, pero at least para sa akin, yung pinakamalakas na kaso pa rin, yung mga direktang sinabi ni VP Sara na nagkaroon siya ng pagbintang ng pagpatay, ng karahasan. Hindi talaga yan katanggap-tanggap na
kung sino, kahit na kaalyado niya yung magiging presidente, hindi talaga katanggap-tanggap na meron tayong vice-presidente o meron tayong presidente na may ganong ginawa. No? So yun po yung pinaninindigan natin na kahit na politically difficult, politically nakakatulong, kailangan talagang and in a way, parang kita na yung politically hindi nakakatulong. I guess that's reflected na yung mga sa Marcos camp na initially game na game sa impeachment. Yung si President Marcos, very, very tepid siya tungo sa impeachment. Si Speaker Romualdez, tumatahimik na rin. Parang sino yung natitira na pro-impeachment? Yung mga naniniwala talaga na hindi tama yung mga ganitong bagay, yung ganitong karahasan, yung ganitong katiwalian. So siguro yun po, parang bagamat may political aspect on it, medyo it's not even politically helpful for us, no? Ang akin, naniniwala pa rin ako sa taong bayan na manood kasi direktang ipapakita sa atin eh. Ano pa man yung gawin ng mga senador, makikita natin mismo yung ebidensya. At tayo na ang maghusga, no? At sa akin, good politics yan. Kahit corrupt yung maaring mangyaring desisyon, acquit, convict, nasa atin, nasa bawat mamamayan, na kung bukas tayong tumingin sa ebidensya, titignan natin. At meron akong bias, alam ko yan, kasi kami ni Kiko ay isa sa mga nag-file ng unang impeachment complaint. Pero talagang sinasabi ko sa sarili ko, I would really look at the trial with an open mind. Kung yan yung sinasabi niyong politics, then fine, it's political. Diba? At yung kwento nga natin na ang civil society, palagi naman talagang we're trying, no? Politika yung ginagawa namin, no? Sinusubukan natin na maraming paraan kung paano ang mamamayan ay gawing accountable ang government, makialam kung ano ang mga ipapasa policies and laws. Ginawa nga natin yan sa Davao, kaya maganda gender code ng Davao, di ba? Ah, So, if you want to call that political, I'm fine. Pero ang appeal lang natin sa mamamayan, parang distinguish rin between Yeah, good and bad politics. yeah, yeah. Kasi doon tayo sa good politics para tayo magkaroon ng mas magpayapa, mas maayos na bayan, di ba? Yeah. Okay, next. Next issue ba? Ano ba ang ano natin? Doc Guy, pwede Go ahead, go bang ahead. let me Sige just jump po. in and reinforce that kasi palagi ko talaga mahaba-haba pa yung ating laban para baguhin ang ating political culture, no? To pave the way for more agenda-based, ideology-based na mga partido, no? Para tumino naman yung party system, political party system natin, no? At hindi yung parang mag-aalaw sa turncoatism tsaka yung pagiging political butterflies, no? Which is really the practice now. So mahalaga sana na tama yun eh. Ngayon kasi, at lalo na nung election, napansin ko, palasak na yung pagsabi na politika lang kasi yan eh. As if politics is bad inherently. Hindi, di ba? Kailangan nga nating ipaalala at ituro sa ating mamamayan yung ano yung good politics at paano natin susuportahan at isusulong ang good politics. Not just during elections, kasi yun ang tingin ko problema ng voters education kasi obviously oriented sa voting lang. But good politics will not just depend on how you vote or who you vote for, no? Obviously, malaking usapin yan. And I think that should be one of our big political projects, no? Paano natin i-equip ang ating mamamayan para alam natin kung ano ang bad politics at good politics at paano natin isusulong in our own ways, collectively as a nation, yung good politics. Okay, so in answer to the comment, political lang lahat yan. Ang sagot namin ay there's good politics and there's bad politics and we are hoping that we work for good politics. And if you think that we are being hypocritical, if you can show that Doc Guy is corrupt or Kiko is corrupt or Max is corrupt, that's also very good politics, no? Send us the proof that we are corrupt so that we can stop that Tindig Pilipinas program right away. Okay, joke lang yan. Well, not a Ayan. joke. Well, not a joke. Diba, show me I'm corrupt. I'm fine with that because I am not afraid. Ayan. Okay. Ito na Agree yung naman po.
joking part. Okay. So, dito sa napakagandang kwentuhan natin, Kiko, saan pa tayo pupunta with Miss Mags kasi napaka galing na resource person itong hawak natin ngayon. Huwag natin pakawalan eh. Bigayin na natin, Siguro Kiko. yung Bigayin na natin. just just keeping track of the time din naman po. Pero siguro yung last issue na sobrang init din ngayon na kailangan mapag-usapan ay yung sa ICC nga po ni President Rodrigo Duterte na ang development ay baka maalala po natin na a few weeks ago may nilabas na statement yung defense team ni President Duterte na pumayag daw para sa isang interim release yung pati yung prosecution, hiningi ito ng defense, pumayag daw yung prosecution pero parang yung nakikita po natin, siguro yung parang agree ako sa sinasabi ng iba na yung misinformation na napakalaking napakalaking problema dito sa Pilipinas ay medyo nahahawa din yung mga taga-hate doon kasi nga nagkakaroon ng misinformation din po doon sa ICC. Pero siguro po yung broader point po doon, bilanggit nga po natin kanina na napakalakas na panawagan yung bring him home para kay President Duterte na naintindihan ko rin naman po na matanda na rin po siya para makasama niya yung pamilya niya po. Pero siguro po, Miss Mags and Doc Guy, ano po yung naisip nating magiging epekto, positibo man o negatibo, kung magkakaroon ng interim release si President Duterte I think malinaw na hindi pa rin siya makakabalik ng Pilipinas kasi hindi po tayo parte ng ICC dahil tinanggal tayo sa ICC ni President Duterte. Pero kung makaalis man lang siya sa The Hague, ano po yung pwedeng maging epekto po nito? Doc, kayo muna. Well, uunahan ko muna na fake news yata hindi ko alam kung sino nag-fake news o pinifake news tayo. Na sabi nga nung lawyer niya, hindi daw si Kaufman ba 'yon? Na hindi daw i-oppose Mm. yung prosecution, no? So, just in terms of yung sinasabi nating there's good politics and bad politics, yung fake news na yan, bad politics yan. At nakikinig din ako sa mga pro-Duterte sites at saka arguments, no? At napansin ko lahat ng tao galit sa fake news. Kaya siguro tayo ay magtulungan, no? At wag nating tanggapin o kung magkaroon man ng pagkakamali ang side natin, sabihin natin mali tayo, imbis na panindigan. And again, I am inviting all our listeners. If we say anything fake here, please send us in the comments and we will correct and accept, di ba? Pero yun yung una, fake news pala yun, hindi nakakatulong, no? Kasi parang nilalaro mo yung kagustuhan nga ng mga tao na maging mabait kay former President Duterte. Ang, ewan ko kung direct answer to dun sa tanong ni Kiko, pero may chismis ako bilang psikolohista eh. Ah, nabasa ko, n- nabasa ko dun sa mga, inadal ko kasi yung preso sa Hague, actually ang ganda ng preso. Ewan ko Mm. kung tinignan niyo yung mga articles, may isa pang video na merong napaka maganda, no? Kung sana lahat ng preso sa Pilipinas ay ganun, hindi na ako maaawa masyado dun sa mga drug addict na hindi naman addict na bigla nilang linagay dun sa mga presong kawang kawawa, ano? Kasi yung preso maganda. Ang balita ay hindi yung physical na pangangatawan or ang problema, no? Ang problema at hindi mean yung mga guards, very respectful, no? Ang hirap sa tao doon, boredom. At ang tingin ko sa personality talaga ni former President Duterte, yan ang isa sa mga hindi niya kaya, yung boredom. Kaya tingin ko ganun yung ka-urgent, no? Yung request for release. Hindi pa nga, Kiko, yung sinasabi mo yung bring him home kasi hindi naman siya makaka-home. Pero I Mm. think yung request na yon is because he's very bored in The Hague. And for certain personalities, that's very parang threatening to the ego to be bored. So,
That might be the reason behind it. Mm. He wants a release, no? Pero ang akin lang kasi, ganun ang ano you're accused, meron evidence sufficient na ikaw ay malagay sa preso, yun na yun, no? That's what you have to face. At sinabi naman niya yun, siya ay handang magsakripisyo, haharapin niya, paninindigan niya yan, kung ano man ang kailangan ibayad, ay ibabayad niya. Kaya kung boredom lang naman yung problema, it's not that I don't have compassion for anyone, including him, pero ako rin ang magsasabi, mayroong circumstances sa buhay na yun eh. Kailangan mong tiisin yun. At panindigan yun, no? So, yun ang tingin ko dun sa what's behind that urgent appeal for temporary interim release. Kiko, gusto ko yung paalala ni Doc Guy na maging maingat tayo sa fake news, no? Kasi Opo. tama yon, tama yon. Kaya itong aking ibabahagi ay nililinaw ko na ito'y kuro-kuro na narinig ko, no? So, ibang-iba Okay. yung kuro-kuro sa fake news, right? Kasi ito ay mga opinion, mga analysis. So, ang isang naririnig ko na parang emerging na kadahilanan kung bakit mahalaga para sa mga Duterte na mag-interim release si former President Digong ay in the context of itong local positions. Kasi nanalo si di ba? Nanalo si former President Digong. Mayor Digong na siya uli dapat, no? Mm. Kung makaka-oath siya, no? Ngayong June 30. Obviously, hindi niya yata din magagawa doon sa Hague kasi ah, kailangan kung nasa labas dapat yata embassy, no? Kung sakasakali, Mm. hindi naman talaga siya papayagan na pumunta sa embassy. Para daw parang may lumalabas na pananaw na baka kapag nilipat siya sa ibang bansa, no, for interim release, ay baka dun sa bansang yon ay makapapapayagan siyang pumunta sa kung may embassy man ng Pilipinas doon, baka pwede siyang Mm. payagang pumunta doon at doon siya makapag-oath, no, bilang mayor, no. Bakit importante? Kasi sa pagkakaintindi ko kung 'di ba pag hindi siya maka-oath ngayong June 13, hindi siya maka-assume ng posisyon. Iba pa yung Mm. usapin na hindi siya nakapag-file ng SOSE niya, by the way. Ah, ang mangyayari nun, parang tama ba? The first 60 days, pwedeng ang vice mayor, ang acting capacity. Mm. But after 60 days, hindi na pwede yung acting capacity, no? At some point, i-declare na bakante yung posisyon. At Mm. kung bakante yung posisyon, kailangan mag-election uli. Diba? Mm. At kung mag-election uli, sino sa mga Duterte ang tatakbo bilang mayor? Lahat sila ngayon ay meron ng hinahawakang posisyon, no? Parang ganyan. Mm. So, ang isang kuro-kuro ay kapag nalipat siya sa ibang lugar at kung sakaling ang maka-oath siya doon, ang pwede niyang gawin, kung naka-oath siya at naka-assume siya ng posisyon, pwede siyang mag-resign. Ah, Mm. Tapos, Vice Mayor will take that. Vacancy ang mangyayari. So, ang nanalong vice mayor who happens to be Baste, pwedeng mag-step up as mayor. Tapos, ang posibleng maging vice mayor ay ang number one councilor na mukhang yung apo niya, si Rigo, ang Mm. magiging vice mayor. Pero so may ganyan-ganyang mga kuro-kuro. So like I said, kuro-kuro yan, hindi yan fake news, no? So may ganyang klaseng mga pananaw. Di Nakakainis. naman po tayo psychic na alam natin yung talagang iniisip ng team Hindi. ni President Duterte po. Pero, ayun po, siguro yung sa akin na lang din po. I think, ito yung first time ata na marirelease kung matutuloy nga po yung request ng defense ni President Duterte. So, sana ma-consider din po ng ICC na very grave yung cases na filed against him. And parang ano yung message na isisend nun kung yung ganong level ng accusation sa kanya ay mapagbibigyan ng ganitong president. So, siguro yun na po. As a bystander na not an expert po.
Pero, Kiko, babalikan ko yung ano eh. Tumantuwa ako dun sa kuro-kuro kasi ano daw eh, may binabasa akong article na, ano lang, mababaw lang na article, pero daw ang mga Pilipino. Mahilig talaga tayo sa Marites. Yeah, basta malinaw sa inyo na Marites yun. You heard it here first on the Tindig Pilipinas podcast. Okay, Marites yun ha. Sabi nga namin, malinaw kung ano yung news at malinaw kung ano yung kuro-kuro at Marites. Pero for your entertainment and possible parang analysis, may ganon, no? Alright. Uh, Patapos na ba tayo sa ating napakagandang kwentuhan? Medyo ang tagal na nating nagkwekwento. Laging, Miss Mags kami palagi sa mga guests namin, parang short lang eh. Tapos ang haba pa rin ng kwentuhan dahil tuwan-tuwa kami sa kwento. Any final questions? Kasi Miss Mags, mag-goodbye kami sa iyo kasi may mga comments na para sa akin lang at para kay Kiko lang. At yung kay Kiko may seriousness yung gusto niyang sagutin. Ako gusto kong sagutin ang aking mga trolls kasi love ko. So, anong Kiko, any more questions para sa ating guest who's been so generous with her time with us? Siguro Miss Mags, siguro bilang parting shot na lang po na alam naman po natin na in many issues, at least kami ni Doc Guy, medyo nasa kabilang panig compared sa mga Duterte at si President Duterte, VP Sara, sinusuportahan talaga ng marami sa mga tiga Davao po. Ano yung advice niyo po? Paano makipag-usap sa mga supporters ni President Duterte for people like us na ayun po, very strong ang feelings natin sa kay President Duterte. Pero paano makipag-usap sa mga kaibigan natin na taga Davao, baka mga kapamilya po? Kiko, wala akong magic formula dyan. Kasi kung alam natin, we would have figured that out collectively, no, a long time ago pa, no. But I can share sa karanasan ko lang naman, karanasan namin sa mga taga Davao na kasama ko rin. Una, ah, maghanap ng common ground. Yun yung Mm. ano, no, baka may mahanap tayo na shared concern, kung ano man yon, no? And hopefully that shared concern, even if magkaiba tayo ng pananaw sa shared concern yan. Halimbawa, lahat naman tayo anti-corruption, anti-fake news, di ba? Kung shared concern yan, if we take off from there and we build on that, we can continue talking, no? Hindi guarantee yun na all is going to be well afterwards, but importante din makita natin na we are not so diametrically opposed that we do not we have nothing in common. So yun yung una, maghanap ng shared grounds, no? Common grounds. Pangalawa, I think um, uh, kailangan paalala lang sa mga kaibigan natin from different areas, hindi totoo pa rin naman yung historical injustice against Mindanao, no? Mm. Yung karanasan ng Mindanao for a long time, and including Davao, no? Hindi yan nawala dahil naging presidente si Digong, at hindi yan nalutas dahil naging vice president si Sara, at marami silang ina-appoint kung ano-ano, kung sino-sino, at may mga naging issue, no? So, so yun, maraming mga taga Mindanao ay meron pa rin ganong klaseng saloobin. And so importante yung recognition na yon, and that there's that commitment of entire society through solidarity to address, no, the historical injustices against Mindanao and its peoples. Kasi minsan may pakiramdam na dahil nga merong nanggaling sa Mindanao itong problema natin sa mga Dutertes at ng mga kaganapan ngayon, eh parang nawala na lang 'yon. So, pangalawang Mm. point, please hindi nawala. Kailangan i-address pa rin 'yon, and solidarity is still our best option. Pangatlo, um, eto siguro, hindi ko alam eh, parang dialogue nga, di ba? Minsan madaling maging defensive kung ang pakiramdam ay inaatake kami, no? Hindi naman, kung sana lang wag tayong magsawa sa pag-point out na hindi natin inaatake ang mga taga Davao per se, no? Kapag kinikilala natin na may mga problema, no? Ah, baka makatulong 'yon kasi minsan I think
may ganun you come from a point of being defensive kasi pakiramdam mo, di naman kayo taga Davao, bakit yung ina-atake yung mga taga Davao? Di naman kayo pumunta dito. Yung mga ganun ba? And minsan, hindi na naririnig yung buong mensahe, which is really coming from a concern. Sabi ko nga, the Philippines will not be democratic if one city, one municipality, one barangay is, so undemocratic and so repressive and so, di ba? Ang Mm. sakit ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. No? Mm. So yun sana paano ba yun? Paano ba tayo mas maging effective doon sa pagpapaalala na we are not condemning, we are not attacking you. We recognize that the problems that you have are also our problems, by the way. At they're not exclusive to the people of Davao. Kasi minsan parang gano'n ganun yung dating. So, yun yung tatlo na baka makatulong. Yun na nga, find common ground. Don't forget the historical injustice and engage in solidarity with us as a continuing project. At pangatlo, yung help us appreciate that these problems that are being pointed out to us are shared. They're also problems of the Philippines, not just the problems of Davao. Yun lang, Kiko. I don't know if that helps. No, Helps. malaking bagay po actually, especially yung sa historical injustice po. I think marami rin pong mga hindi taga Davao, marami rin po atang nakalimot na bagamat lahat po tayo may kanya-kanyang issue sa iba't ibang mga lugar, malala talaga yung mga nangyari sa Mindanao sa kasaysayan natin. Sige, kung ganun pasasalamatan natin si Mags Maglana, ang isa sa mga taong kilala kong may integridad through all the years. Inulit, no? At Thank you, Doc. ah, Kinilig din ako uli. hindi lang dahil napaka-generous niya sa pagbigay ng oras sa atin itong podcast natin ngayong araw, pero dahil din sa tuloy-tuloy niyang advocacies, no? Thank Maraming you. salamat po. Thank you Thank po, you. ma'am. Thank Thank you you, po. Doc Guy. Okay, Kiko, Okay. ito na yung sasagutin nasagot na natin yung ilang comments, di ba? Mm. Habang kinakausap natin si Miss Mags, tuwan-tuwa talaga ako sa naging usapan. Gagaling talaga ng guest Mm. natin. Pero Yeah, this is oo. the time where we will answer siguro one or two more comments Mm. kasi we promised no, that we would. Nisip ko nga, from now on, sasagutin natin yung comments dahil dumadami na eh. No? At sino ba mauna? Sa'yo o yung sa akin? Ano ba ang napili mong sagutin? Well, Na I guess sa'yo? nabanggit niyo na po, Doc Guy, yung... Actually, just to be transparent, I think medyo iba ang ugali po nating dalawa sa comments, Doc Guy. I think kayo po ay very interested in continuing the dialogue sa comment section. At ako naman, minsan, um, ewan ko po, minsan nagiging noise na lang minsan ang comment sa akin. So, hindi... I think nung na-raise yung idea na sasagot tayo dun sa mga comments natin ay ako yung aaminin ko medyo naging defensive din po ako dun. Pero having had a bit more time to think about it, nabanggit po nga sa akin na madalas nire-raise yung Hacienda Luisita pag ako po yung giniguest. And ayun, to be very honest po, I do get defensive about it nga po. Kasi parang it's a part ng kwento ng pamilya ko na medyo, I think it's fair to say na dissonant siya dun sa parang magandang legacy na tinuro sa akin at na kinukwento ko tungkol sa mga Aquino. And to be very fair po, kung mapag-uusapan natin ng maayos yung Hacienda Luisita, siguro una kailangan mas maraming oras yung ilalaan doon. Tsaka aaminin ko, kailangan ko rin siyang pag-aralan kasi medyo gasgas na, hindi na, out of date na rin po siguro yung mga alam ko sa issue. It's not something that's very comfortable for me to look at. Pero siguro dun sa mga nagre-race nga na meron ganitong parte sa kwento ng pamilya ko. To be fair, I think it's very fair to raise that na kung at least as far as I'm concerned na malaking parte kung bakit pinakikinggan ako in the first place is kasi kamag-anak ako ni ganito ganyan. Then if I reap the benefit from it, it's fair na parang parte din ako dun sa kontrobersya na yan, no? And yun, I think
I think it's also very important na hindi lang yung boses ko yung marinig tungkol dito, na dahil kasi hindi naman talaga ako yung biktima pag pinag-usapan yung Hacienda Luisita. Dapat yung mga magsasaka doon yung makakausap. Pero siguro po, my main thing is kung i-raise niyo yung Hacienda Luisita every time I talk, fair yun. Tanggap ko yun. Parang parte yan ng pagiging madaldal ko. At parte yun ng sabihin natin parang ginagamit ko yung pangalan ng pamilya ko. So, parte yun. But siguro the one thing I would push back on lang po is at least dun sa, I think yung specific comment na hinighlight tungkol po sa Hacienda Luisita Massacre. Bagamat we're part of that. No? Hindi ko naman tinatanggi na may responsibility po yung pamilya ko doon. I would just question na yung mga sundalo na bumaril sa mga magsasaka doon, sundalo yun ni Gloria Macapagal Arroyo na yung isa sa mga main allies ni VP Sara Duterte. So, and yung yung usapin ng Hacienda Luisita, usapin siya ng land grabbing, usapin siya ng parang ng hustisyang pang-agraryo, di ba? And again, we have skeletons in our closet there, di ba? Parang di ko yun tinatanggi. Pero kung ginagamit mo yun to defend si Sara Duterte na ang isa sa mga winelcome niya sa slate niya ay si Camille Villar na malalang issue din ng land grabbing. I would just say na parang kung binabanggit niyo yun kasi yung talagang paninindigan niyo ay kailangan magkaroon ng hustisya para sa mga magsasaka doon. Kailangan magkaroon ng tunay na reformang pang-agraryo. Tanggap ko yun. Very fair yun to bring it up. Pero kung ginagamit mo yung Hacienda Luisita to defend this kind of thing, na meron isang tao na mahilig din naman sa patayan, meron isang tao na sinusuportahan ng ibang mga sangkot sa mga ganitong issues, I would question na bakit ako lang yung pinag-iinitan ninyo. Naku, Kiko, natatawa na lang ako kasi parang gusto ko tuloy mag-sorry sa'yo. Napilipit ko ba yung kamay mo? Kasi ako, I'm ready to answer the trolls. At more Hindi naman because, po. kasi, okay, ah, dagdagan ko lang, marami rin yung gusto ko tuloy sabihin dahil dun sa sinagot mo. No? Yung una, hindi lang si Kiko Aquino D, kung dadalhin natin sa mga kasalanan ng mga pamilya ang may kasalanan. Pati ako, may kasalanan din ako. Kung yung pamilya ko yung aanuhin mo yung pamilya ko ang bibigyan mo ng sala, 'di ba? O kahit wag na yung pamilya ko, ako lang, 'di ba? Ako ay may sala dahil napanganak ako sa isang pamilya na middle class, na akademiko, na talaga namang merong pribilehiyo yung pamilya ko. Kaya ako naging doktor, kaya ako naging aral na aral, may PhD pa ako. Nagturo ako, propesora ako sa UP ng pagkatagal-tagal. Oo na, may kasalanan na rin ako. At yung pamilya ko rin ay yung mga kapatid ng tatay ko ay pagkayaman-yaman din nila. At totoo ng lahat ng mayaman sa Pilipinas may sabit, no? Kasi sa isang bansang mas marami ang mahirap, no? Ay talaga namang sige, may sabit ang mga taong nagkaroon ng malalaking pera, malalaking lupain, malalaking bahay, kung ano man 'yan, no? Pero hindi natin pinipili kung ano yung pamilya natin. Kaya wag naman sanang husgahan nating lahat kahit sino, no? Ang isang tao batay sa kung ano yung pinili ba di naman yata nung bago mapanganak si Kiko, sabi ng kaluluwa niya, ay gusto ko maging Aquino kasi parang gusto kong yumaman at maging Hacienda Luisita. Siya sinabing ganun, no? Ah, Although hindi ko naman, kung yun nga yung nangyari, hindi, I okay thankful pa din. rin naman ako kung yun nga yung nangyari po. Pero Pero siguro, the pero point nga po, bakit ang anak niya parang, na go ahead, Kiko, sorry. middle class, ako, I think I'm a little above middle class, Panginoong may lupa nga yung tawag sa akin, di ba? I think tama po yun, no? Parang tayo po, bagamat siguro we're all responsible for different things, pero tayo po na mas sinuwerte sa buhay, mas malaki din po yung, yung Responsibilidad natin. um, nagiging responsibility natin minsan. Dahil
yung hindi nga lang swerte yun eh. Parang may pinanghugutan yung ganong mas pagiging kabilang ng upper class, di ba? Oo. And I think hindi maganda. Pag if you dig into it very closely, hindi maganda yung reason kung bakit may ganitong hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan natin. And yun nga yung inaaway ng Tindig Pilipinas, di ba? Parang yung pinaninindigan natin is dapat pantay-pantay po yung lahat. At Doon siguro ako, go ahead, Kiko, go ahead. just to finish up po, no? So, kaya po, part of the reason siguro na active po ako at least is kita ko naman na meron po tayong ganitong tungkulin. Meron din po sigurong pagkakasala, ako man o ng mga pamilya ko na nagpabuhay sa akin. And I think the best I can do is parang parang work hard to make things better din, di ba? Na kaya rin po tayo active ngayon is, yun nga, parang kita natin na hindi nga pantay-pantay yung ating lipunan at gusto nating baguhin yun or ayusin yun. Tsaka kung ma-flame tayo minsan tungkol sa Luisita, na very fair point naman, parte na rin po yun parte din naman po yun ng advokasya natin na, I mean, parte yun ng pakikibaka natin. Pero, Kiko, yun na nga eh. Ang na-appreciate ko din sa'yo, parang okay, ito yung sitwasyon ko. Kaya ko naman punahin ang sarili ko. Kaya kong punahin ang pamilya ko, di ba? Kasi, di man, pag-usapan nga natin dyan, yung problema natin, pag maka-Duterte ka, parang Diyos na yung mga Duterte. At least, hindi ko nakukuha sa'yo na Diyos ang mga Aquino. Ba? Depende po sa may ganong switch din naman po ako minsan. To Hindi, be pero fair, to be fair. nagsiswitch tayo. Nagsiswitch tayo kasi kaya nating sabihin na ano pa man, may nagmamahal tayo sa family natin. At kung naghahanap tayo ng common ground, 'di ba? Kahit ano pa ang mga mali-mali ng ating pamilya, kaya naman nating magmahal. Lalo na kung hindi naman sino ba ang may kasalanan ng Hacienda Luisita? Bago natin puntahan yung massacre, hindi man si nanay mo, minana na rin naman niya yan eh. 'Di ba? Di ilang henerasyon bago ko hanapin yung may kasalanan, 'di ba? So that's one, no? The other thing is, ako yung the other side of the Hacienda Luisita Massacre. At hindi lang yung mga sundalo ang bumarel, yung mga nagpro-protesta ay gumawa rin ng paraan para magkagulo. Pareho silang mali. At kung ayaw nyo ng fake news at kaya nyong magbasa, ang unang libro ng aking panganay na anak, Taming People Power by Lisandro Claudio, ay merong chapter on Hacienda Luisita na documented niya yung ganong klaseng sitwasyon, no? So, siguro, ang appeal lang natin sa mga tao nga, uulitin natin, pag nagbato kayo ng issue, handang-handa kaming harapin. Kaya nga, kahit si Kiko ay sabi niya, hindi ako masyadong enthusiastic, pero sige, sagutin natin yan. Kasi, sige, ibato niyo. Because as we said, we are ready to be held accountable. No? Oo, put your money where your mouth is, di ba? Parang Oo. yun po eh. Hindi naman masaya pag pinapanagot ka, di ba? Gets ko naman yun. Parang gets ko rin naman na hindi naman masaya maging senator judge sa isang impeachment. Hassle siya. Pero kung naniniwala tayo na kung sumumpa tayo sa konstitusyon or ako kung naniniwala po ako sa prinsipyo na dapat pantay-pantay po lahat, na dapat pinapanagot ang lahat kahit mahal man natin, kahit ayaw natin. So, yun, parang kahit hindi naman required na enthusiastic, pero pag nandyan na yung habon, sige, sige. Okay. O, sige. Thank you, Kiko. I'm really Thank you sorry. din, ma'am. Pinilit kita. Okay No, lang. but yun nga po, Kaibigan lang yung parang posibilidad. it's good for me din, tingin ko Okay. po. Parang kahit hindi man siya enjoy, pero it's good din po. I'm Okay. grateful din na may ganitong space na pwede rin po siyang pag-usapan. Kasi ako, di ko alam. Ako naman, sabi nga ni Kiko, nagugulat siya na hindi ako triggered. Pero alam mo, psikologista ako. Kaya mga trolls, sorry na lang. Di niyo ako matitrigger. Nye, 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 nye. Hindi ako natitrigger. Okay? In fact, I would love to answer you. Even the most, parang nakakainis na comment na alam ko nang aasar na lang kayo, di ako naaasar. Kasi meron tayong pagpupulutan ng leksyon. Kaya unang-una, ang mga party list ba ay ang trabaho lang ay mag-rally? Hindi po. Bilang naging miyembro ng Akbayan at nakita ang pagtrabaho ng ibang mga party list,
dami-dami po nilang ginagawang iba. Kasama na po yung paggawa ng batas, yung pagtulong sa mga communities. At kung ako po ang tinatanong nyo, kahit nasa rally ako madalas at madalas ako nagrarally, ipagmamalaki ko ho ang trabaho ko bilang 25 years na nagturo sa UP at ipagmamalaki ko rin po na ang aking organization na likhaan. 30 years na po kami nagbibigay ng libreng serbisyo sa 10 komunidad ng mga na mahihirap. Okay, so yung rally, alam nyo ho, ano lang ako, ah, I can do so many things. So, please don't say that kasi karapatan ng mga tao mag-rally. Nagra-rally po kami, hindi dahil gusto lang namin mag-rally o bayaran kami, pero gusto talaga naming ah, magbigay ng opinion and to try to influence ah, yung mga policies. Kaya, nung nag-rally kami sa tapat ng Supreme Court para sa PhilHealth, huwag niyo naman tanggalin na may karapatan naman kaming gawin yon yung aking organisasyon na likhaan. Hindi yan party list. Pero wag naman magalit kapag ang mga tao ay nagbibigay ng kanilang opinion. Sa maraming paraan, isang paraan lang yung rally pero we find na minsan effective eh. Kami naman, namimili kami no, hindi kami nagra-rally para lang mag-rally kasi as we have shown, parang nakuha naman natin na mapatuloy yung impeachment sa Senate dahil sa naging 3 araw na rally namin. At maraming sumama sa amin na tindig Pilipinas nang nagrally sa Senado para matuloy na yung impeachment na yan, no? Pangalawa, yung Sa komunista. party Go list ko ahead. po, madagdag ko lang din po. Kasi Oo. bilang poli-sci, di ba? Parang yung punto nga po ng party list is para mapasok sa ating sistema yung mga boses na hindi madalas naririnig, di ba? Parang yung mga para maging diverse yung mga magiging literato natin. So ako po yung magtataka kung ang karamihan ng mga party list reps natin ay never na lagay sa isang punto kung saan nagrally sila upang maparinig yung boses nila. Kasi nga dapat ano po, parang bagamat tama naman po, hindi lang naman rally ang katangi-tanging paraan para maparinig yung boses natin. Pero again, isang mahalagang way din siya para maparating sa mga nasa mayorya, nasa poder na ito yung saloobin ng sektor na kinakatawan. And siguro what's the other point po? Parang, yun nga po like si Kong Percy Sendanya, oo, nagrarally po yan. Pero parang kung sa 9 na buwan lang siya naging kongresista, parang 9 years na siyang nandun sa dami ng mga batas na i-final niya, sa dami ng mga, siya yung nag-endorse ng impeachment complaint na yan ay gawain talaga ng isang kongresista. So parang you can do it all. You can have it all. Diba? Ang, May comment si Ma'am Mags po, mas marami na ang oo, party list reps na galing sa mga dynasties. oo nga eh. And other political and economic and political elites. So yun po, magtaka po kayo kung ang party list rep niyo po ay never nag-rally. Yan yung mas nakababahala. Ang isa na lang, sige, sagutin ko sana yung komunista pero sa na yun ang habang sagot niyan. Pero sige, bibilisan ko lang, hindi po kami mga komunista. Yung NPE, ganun pa yung spelling doon sa iba, NPE. Hindi po kami NPA. At alam niyo kung bakit po? Dati kasi akong komunista. At dati po akong nakasama ng ilang sandali ng NPA. Umalis po ako doon. So, I certify that I am an ex and we are not. Kasi nga umalis ako doon, meron din akong mga pagkakaiba ng pananaw sa kanila, no? Hindi ho yan, hindi ko lang sinasabi yan para bulahin kayo. Matagal ko nang sinasabi yan. Kasi umalis ako 90s. Matagal na akong umalis. Okay? Isa na nga yan yung sa tingin ko yung hindi tamang handling no ng ilang banggahan kasama na yung sa Hacienda Luisita. Okay. Okay, nasagot Siguro ko on my part na. naman po, medyo medyo nung college na Oo. pagsasabihan naman, or di naman out ng direkta, pero pinaparinig ako paminsan-minsan na Panginoong may lupa. Tapos yung nasa 30s na ako, parang napagbibintangan akong NPA. So it's a nice, parang okay na change of pace naman siya. Ano ba, dilawan ka, pula ako, Oo. kinalaw ba ang dilaw So at orange pula? tayo. Orange yata. Orange. Orange. Pwede rin. Orange na lang po. Okay, so that's one.
Remember, you did not hear it first, here first, but you heard it on Tindig Pilipinas. Dati po akong ganon. Okay, ang last na lang, ito na yung pinaka-favorite ko, Kiko, kasi meaning to trigger na lang. Magpahinga ka na lang, Nay. Yan ang isang sinabi ng comment natin. No? At gusto kong sagutin yon. Kasi po, unang-una, hindi niyo po ako nanay. At kung nanay niyo ako, chichinilasin po ko po kayo. Kasi, di ba yung trabaho ng nanay? At bakit ko kayo gustong chinilasin kung nanay ko niyo talaga ako? Wala hong respeto sa matatanda yung ginagawa niyong yon. Kung ikaw, ang tawag po dyan sa Ingles ay ageism. Tatagalogin natin, meron po kayong diskriminasyon laban sa matatanda sa mga komento niyong ganyan. Na ang gusto niyong palabasin dahil ayaw niyo yung sinasabi ko, dahil you disagree with me, it's because I'm old. It's because inutil na ako. It's because ulyanin na ako. Hindi ba napakasamang ano yan, dinidisguise pa sa mabait na comment na pinagpapahinga mo na yung matanda. Habang pinapakita mo ang diskriminasyon, ang pagkamuhoy mo sa matatandang tao. Kaya bilang siguro may nanay ka nga, dapat katsinilasin ng nanay mo dahil sa ganyan mong mga comments. At ia-appeal ko po sa ating mga listeners, viewers, sa publiko. Pag tayo ho ay nagkakaroon ng magandang diskusyon, yung dialogue, usapang politika, okay lang naman tayong mag-disagree. Pero pag nag-disagree tayo, wag lang naman bibigyan ng masamang interpretasyon o gagawing dahilan na laitin yung taong kinadidisagreehan nyo po. Throw me your bad troll comments because I will make pagalit to you so you will learn good manners and right conduct, my dear troll listeners. And kung ikaw ay nang-aasar lang, alam mo naman yung sinasabi ko, gusto mo lang sanang magsabi noon o kaya nababayaran kang sabihin yon, at least pag nag-react ako sa comments nyo, yung mga maayos ang motibo at bukas ang loob ay natututo naman ng ilang bagay na maganda namang matutunan. At in behalf of all the older persons na ngayon, ay ipaglaban ho natin ang ating karapatan bilang older persons. Okay, yan na ang aking huli. Ano na, magsa-sign off na tayo? Oo, tuloy lang po yung Oo, comment. itutuloy ko na. I think Palagi naman, medyo oo. baka tumunog akong ipokrito na sasabihin ko mag-comment lang kayo na medyo inamin ko kanina na hindi ko masyadong sinaseryoso. Pero sa experience ko po ngayon, medyo maganda naman no, na kahit na seryoso, minsan yung sagot natin sa comments, minsan pabiro. Parang maganda na safe space ito na pwede nating respondan yung mga ganong salita, mga masasama man o yung mga magaganda. Tsaka just to emphasize po, marami mga magandang comments din naman po dun sa comment section. And we're very thankful for you po na natutuwa po kayo sa nagiging usapan dito sa Tindig Pilipinas podcast. Ang kabaitan ko nga, Kiko, yung mga comment na talagang kung i-feature natin ay mapapahiya na lang yung nag-comment. Kasi may mga troll talaga, ang bobo na talaga ng sinasabi, nakakahiya na talaga. 'Di ba? Hindi na natin i-feature unless ikatuwa natin kasi hindi naman nila alam kung sino sila 'di ba? Kasi may mga comment na nakakatawa na lang talaga. Pero baka saka na 'yon, no? But we will Abangan. answer your Sorry, ang bobo talaga ng comment ganun. Pero we will try to answer your comments as you notice, even the funny comments, I would be happy or even yung mapanlait, fine with me. Pero segue ko na sa ating goodbye, no? If you agree with us, if you disagree with us, comment. Comment on our YouTube kasi itong Tindig Pilipinas podcast ay inyong mapapanood sa YouTube, sa Spotify, at kami po ay may Tindig Pilipinas Facebook page. Nandyan din po kami sa TikTok. Sa lahat po ng platforms na yan, ay inyong pwedeng ilagay ang inyong comment at notice po, pinabasa namin. At sasagutin namin yung ilan, lalo na naman yung ilang maganda naman ang sagutin natin next time siguro, Kiko. Pwede naman po. Mga ganda ng mga comment ng iba at kuro-kuro rin ng iba, no? At dahil dito ay please like, subscribe. Kung gusto nyo may notification bell dyan rin sa YouTube kung sakaling gusto nyong ma-notify pag nag-out na yung aming podcast.
And as always, to all our listeners, to all our kababayans out there, Mhm. kahit yung mga taga Davao, let's do it, Kiko. We love you. May mga taga Davao, we love Davao. We love you. We love you. We love Sarap you. ng pagkain doon. Goodbye. Bye-bye, bye-bye.